Ayon mismo sa kasama ni Freddie bago siya ay makoma, hindi lang mismong komplikasyon ng AIDS ang ikinasawi niya. Ito naman ang kinalabasan ng kanyang otopsiya. Ipinanganak bilang si Farco Bulsara ng 5 ng Setyembre ng taong 1946. Ito ay sa Zanzibar sa Tanzania. Ang mga magulang nito na si Bomi at Jer Bulsara ay mahigpit na tagasunod ng relihiyon na mga Zoroastrian. Ito marahil ay dahil ang kanilang mga ay tubo na taga-Persian. Nang mag-isang dibdib ang magulang niya, ay saka naman sila lumipat ng Tanzania. Doon nagtrabaho ang ama ni Freddie na si Bomi bilang ang kahero ng Korte Suprema ng Briton. Namuhay ng marangya ang buong pamilya. Marami silang mga kasambahay. Isinilang naman ang kapatid ni Freddie na si Kashmira ng taong 1952. Sa edad na 8 taong gulang, ipinadala si Freddie ng kanyang mga magulang sa isang mamahaling eskwelahan sa Mumbai sa India. Doon inaral nitong maigi ang pagpapiano at mas napalapit pa siya sa kanyang mga tiyahin at maging sa mga lolo at lola. Hindi nagtagal napasali na si Freddie sa kanyang kauna-unahan na banda. Ito naman ay tinawag na ang Hectic. Ng taong 1963, bumalik na itong si Freddie sa Zanzibar. Taong 1964, nagganap ang madugong revolusyon sa Tanzania, kaya naman tumakas ang buong pamilya at sila ay lumipat sa London. Doon ipinagpatuloy ni Freddie sa kolehiyo ng Ealing College of Arts, kung saan marami itong naging kaibigang mga musikero. Taong 1969, sumali si Freddie sa bandang Ibex bilang ang kanilang bokalista. Ngunit marami pa na mga banda ito nasasalihan bago nito tuluyang matagpuan ang mga tamang magiging kabanda at papangalanan ito na ang The Queen. Ibinanganak si Freddie Mercury na mayroong 4 na sobrang ngipin sa likod ng kanyang mga ngipin sa harapan. Kaya naman kung mapapansin ay tila ba nakausli ang ngipin nito sa may harapan. Hindi na ito inayos pa ni Freddie dahil natatakot siya na baka maapektuhan o masira ang napaka-importante na mataas na boses niya. Ng taong 1960s, kilala ni Freddie ang kanyang mga kabanda na si Roger Taylor at ang gitarista na si Brian. Taliwas ito sa pelikulang ipinalabas sa sinihan. Ng taong 1971, nakilala naman ang ikatlo nilang miyembro na bassist na si John Deacon. Dito nabuo na ang Queen at una silang tumugtog June ng parehong taon. Ng taong 1973, inilabas ng Queen ang kanilang unang album na pinamagatan na ang The Queen. 1974, sinundan ito ng kanilang ikalawang album na ang Queen the Second. Inilabas nila ang kanilang ikatlong album na ang Sheer Heart Attack. Dito mas tinangkilik na ito ng masa. At dahil nagulat ang merkado sa pinagsama-sama na hard rock, slow rock at ang pinagandang ballad at folk blues, kasama na rin ang metal at pop, mas tumindi ang pagtangkilik ng mundo sa kanilang musika. Sa paglabas ng kanilang ika-4 na album, ang Night Opera ng taong 1975 ay naging mainit at maugong na ang pangalan nila. Dumiretso ang katanyagan ng grupong Queen hanggang sa taong 1980s pa. Sa tuwing si Freddie ay magko-concert sa harap ng madla, talaga naman na nakukuha nito ang atensyon ng buong masa. Kasama ito sa talento ni Freddie. Maliban pa ito sa galing nito sa pagsusulat ng mga awitin at paglapat dito ng liriko. Mahilig si Freddie sa mga mamahaling mga bagay. Isa dito ay ang mga mamahaling painting at maging ang mga mamahaling inuming nakalalasing, partikular na ang champagne. Mahilig din ito sa mga magarbong kasiyahan at mabait ito sa mga kaibigan. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, hindi itinago ni Freddie ang kanyang kasarian. Isa itong miyembro ng LGBTQ+. Bisexual si Freddie Mercury. Ganun pa man, itinago nito ng maigi sa harap ng madla ang tunay na estado ng mga relasyon nito. Unang naging katipan ni Freddie si Mary Austin. Nang magkakilala ang dalawa, si Mary ay 19 na taong gulang at si Freddie naman noon ay 24 na taong gulang. Sa kanya inalay ni Freddie ang kanta na Love of My Life. Nang taong 1973, nag-propose si Freddie kay Mary. Ngunit nang malaman nito ang tunay na kasarian ni Freddie Mercury, umurong si Mary sa dapat sana ay malapit na itinakda na kasalan nilang dalawa. Nanatili naman na malapit na magkaibigan ang isa't isa. Kalaunan ay nagpakasal din si Mary sa ibang
ibang lalaki. Nang minsan interviewin si Freddie Mercury, sinabi nito na ang lahat ng mga naging karelasyon nitoong lalaki man o babae ay siya namang nagtataka. Ito ay kung bakit hindi nila mapalitan sa puso nitong si Freddie si Mary. Sinagot naman ito ni Freddie na ito ay sadyang talagang imposible. Dagdag nito na si Mary lang ang katangi-tangi niya na itinuturing na kaibigan. Para daw sa kanya, hindi man daw sila kasal, asawa na ang turing niya kay Mary. Naniniwala daw sila sa isa't isa at tama na daw yon para kay Freddie. Nakilala naman ni Freddie si Jim Hutton, ang kanyang naging pangmatagalang nobyo sa isang club. Si Hutton ay isang hairstylist at ang lahi niya ay Irish. Nang makita ni Freddie si Hutton, ay inalok niya ito ng inumin. Hindi nakilala agad ni Hutton na itong si Freddie ay ang sikat ng mga awit sa Britanya. Kaya naman ang inumin ay agad na tinanggihan niya. Muli naman nagkita ang dalawa matapos pa ang 1.5 taon. Sa panahong ito nagsimula na mas makilala pa ng dalawa ang isa't isa. Sa pagkakataong ito lumipat si Hutton sa bahay ni Freddie matapos ang wala pang 1 taon na kanilang pagdidate. Hindi man isinapubliko ni Freddie Mercury at inamin sa madla ang kanyang tunay na kasarian. Nagsama sila ni Hutton sa loob ng 7 mga taon hanggang sa si Freddie ay sumakabilang buhay. Taong 1982 pa, napapansin na ng mga malapit kay Freddie na tila ba ito ay nagpapakita ng simptomas ng pagkakaroon ng AIDS. Ngunit ng taong 1987 lamang, tuluyan na itong nakumpirma. Kasama ni Freddie si Mary nang malaman nito ang masaklap na balita. Ayon sa sinulat na libro ng kasintahan nito na si Hutton, ika-24 ng Nobyembre ng taong 1991, ang tanging na lamang kasama ni Freddie sa bahay bukod sa kanyang nobyo ay ang personal nito na assistant na si Peter Freestone. Ang dating kasintahan naman nito na si Joe Finelli ay kasama din nila at maging ang dating katipan na si Mary wala man mismo sa bahay nila ay nasa laging malapit lang. Ayon sa isinulat nito na halos ika-6 ng umaga nang magising muli si Freddie sa pagkakatulog niya. Sinabi nito sa kanya ang huling salita na bibitawan niya, "Naiihi ako." Kaya tinulungan naman siya ng kanyang kasintahan na si Hutton. Binuhat siya at dinala sa kanilang banyo. Nang ibabalik na nito si Freddie sa kama at ibababa niya, isinalarawan nito na tila ba narinig niya ang isang malakas na tunog na tila ba nababali na sanga. Ito pala ay ang buto sa katawan ni Freddie. Napasigaw ng todo si Freddie sa sakit, saka ito ay nagsimula na kumbulsyonin. Agad na tinawag ni Hutton ang assistant nito na si Joe. Ito ay upang tulungan siya nito na pakalmahin ang nangingisay at naninigas na si Freddie. Ayon kay Joe na dumating ito sa silid at doon niya nakita na si Freddie ay nangingisay at naninigas. Nang hawakan niya si Freddie ay nasakal siya nito sa kanyang lalamunan. Isinalarawan nila na tila ba si Freddie ay nalulunod. Nang makakawala ito sa sakal niya ay sinabihan niya ito na kumalma ka Freddie, kumalma ka. Ilang sandali pa, tila ba sa pagod dahil sa nangyayari, itong si Freddie ay kumalma at nakatulog ng mag-isa. Ngunit sa kasawiang palad, hindi na ito magigising pa. Agad nila na tinawagan ng kaibigan nitong doktor na si Gordon Atkinson. Dumating ito at saka binigyan si Freddie ng morphine. Tuluyan na pumanaw si Freddie ng parehong araw. Ang doktor din na ito ang pumirma sa death certificate ng magaling na mga awit. Doon sinasabi na ang ikinamatay ni Freddie Mercury ay ang bronchopneumonia na naging komplikasyon naman sa pagbagsak ng immune system ng mga aawit dahil na rin sa sakit nito na iniinda na ang AIDS. Ang kinakataka ng lahat ng malapit sa kanya ay hindi inilagay ng doktor ang kwento nila sa kanya na tila ba may narinig silang nabaling buto si Freddie na sa tingin naman nila ay ang naging sanhi ng pagkakakomatose nito at pagkakasawi ng wala sa panahon. Ganon pa man, malinaw sa death certificate ni Freddie Mercury na ito ay nasawi ng ika-24 ng Nobyembre ng taong 1991. 24 na oras matapos na i-anunsyo mismo ni Freddie sa madla na siya ay positibo nga sa sakit na AIDS. Siya noon ay 45 taong gulang. Sa loob mismo ng kanyang tahanan sa Kensington sa United Kingdom, hinugot niya ang kanyang huling hininga. Mga katinagalog ko, ano pong kanta ni Freddie Mercury o mismo ng Queen ang inyong pinaka-paborito? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.